So far, trend pa rin ngayon, meron pa rin local transport dahil meron pa rin tayong cases of local trafficking. But an emerging issue or trend is also with irregular migration corridors, yung sa ating mga pantalan. No? Kasi alam din nating lahat na maraming islands yung Pilipinas. So maraming nagiging point of entry or exit. Uso ngayon sa local transportation hubs ang human trafficking. Dahil sa dami ng entry at exit points sa bansa, marami ring option ng mga sindikato kung paano maipupuslit ang kanilang mga biktima. Bunsod nito, sinabi ni DOJ IACAT Executive Director Attorney Hannah Manalili na palalakasin pa nila ang paglaban kontra human trafficking. Hindi tayo pumipikit mata doon sa datos na natatanggap natin. So we're seeing this trend and we're taking action by seeing what we can do doon sa mga areas na yun. Kanina, nagsagwa ng forum ang IACAT bilang paghahanda sa mga long holiday na darating at kasama sa kanilang napag-usapan ang isyu ng human trafficking. Ayon kay Department of Transportation, Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC Commander Commodore Oliver Tanseco, makatutulong ang mga kaalamang ibinahagi ng IACAT sa pangangasiwa ng inspeksyon sa mga terminal at pantalan. Tinitignan po natin kung seaworthy yung isang barko. But at the same time, pag nakakita po tayo ng mga minor de edad, ibig sabihin po, grupo-grupo po ito eh. Wala ang kanilang mga magulang at ang kanila pong pagpunta sa Manila o papunta po ng probinsya, red flag na po yan. So napaka-importante na matuto at ma-orient sila sa mga bagay na ito upang sa ganun tiyakin natin yung kaligtasan di lamang ng maglalakbay kundi yung kaligtasan din ng mga ilalakbay, di ba? Tiyakin natin na tama yung dahilan ng paglalakbay nila. Kasi yun nga, di natin alam, baka na-illegally traffic na sila, di ba? Binigyang diin din ng IACAT na may sapat at matibay na batas ang Pilipinas para sa pagpapanagot ng sinumang mahuhuling sangkot sa trafficking in person. Sa tutuusin po, no, yung batas natin dito sa Pilipinas, napakatibay na at napakataas na ng mga penalties natin. More than enacting new laws, ang kailangan natin pagtuunan ng bansin is yung implementation at yung vigilance nga na sinasabi ni ED Hannah. Kasi kung walang magre-report, paano makakapag-intervene yung gobyerno at mga kinauukulan? Samantala, bukod sa paglaban sa human trafficking, sumailalim din sa cardiopulmonary resuscitation training ang ilang tauhan ng SAIC. Lahat po ng Coast Guard, as in 100% po, kailangan marunong po ng CPR at first aid. Kaya nga po yung madideploy para sa UNDAS, makaasa po kayo yung mga Coast Guard personnel po tayo. Hanggat kailangan po tayo, hindi lamang po sa EDSA sa mga pier po natin, na kung saan marami pong sumasakay sa barko, ready po at handang magbigay ng CPR at first aid. The longer that you cannot apply CPR, the survival of the patient immediately drops. So this is very important, especially when medical care or ambulance is not readily available. No? So this could buy the patient a few minutes where he could, especially kung may tinatawag na AED, no, automatic defibrillator, this could actually change the course of the patient, no, and improve survival. Para naman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX Management, napapanahon ng ganitong pagsasanay lalo na at nalalapit na muli ang long holiday kung saan nasa 3 milyong pasahero ang kanilang inaasahang dadagsa sa terminal. Pagka ganitong maraming tao, maraming naglalakbay, siyempre maraming pwedeng mangyari. Especially pag Holy Week, alam naman natin, nasa kalagitnaan ng summer yan, mainit na, maraming posible magkaroon ng health issues, di ba? Mahalaga sa atin na equip yung mga tao natin upang sa ganun makapagbigay lunas, karampatang lunas na agaran, upang sa ganun hindi lumala kung magkaroon man ng emergency. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.